Joker mo. Hindi ako mahal. Magkakabaw ako nito. Mapapahirap ako ng ganito. Alam mo na. Ano ba, Chet? Remember, when you are still courting her, araw-araw sinasabihan mo na I love you, pakuwi sabay, tatawag ka pa telepono, oh, ay good night, I love you. Tatawag pa, kakakaling lang sa panliligaw, pag magtitext pa, I love you, good night. Wala pa kasi cellphone nun, sabi pa namin. Wala pa cellphone nun eh. Wala pa, tawag lang eh. Okay? The excitement died down. Alam niyo kung bakit? Ganito yan kasi. Sino sa inyo ang senior citizen nila? The first day you receive your senior citizen card, excited ka, di ba? Hallelujah! Hey, 10% discount! 20. 20% excited ka sa 20% discount, di ba? Pero after 60 years old, natanggap mo na yun, after 20 years, 8 years old, you don't appreciate your card anymore. Parang hindi mo na na-appreciate ang card mo. Ganun din. If you're not aware of your marriage life, unti-unti yan magda-die down, unti-unti. Hanggang saan nawala na kayo ng gana. Ako na yun. Ang aming na mahal, Arte mo rin naman ano ah. bang kaulugan ito? But, ang challenge ko ngayong gabi. Okay? Ito ang challenge ko ngayong gabi. I would like to challenge you with Jesus Christ. With Jesus Christ's presence. Yung presensya ng ating Panginoon, just like in the wedding of Cana. Ang presensya ng Panginoon sa buhay ko na mag-asawa, it will make a difference. Amen? Ito ang magbibigay ng kakaiba sa ating mga buhay bilang mag-asawa. If Jesus will properly appropriated in our marriage life, we know, alam natin kung saan natin nilalagay si Jesus. Ano ang kanyang kalalagyan sa ating marriage life? Sino siya sa ating marriage life, sa ating buhay? I believe that He can do a miracle. Okay? Pwede ba yun? He can do a miracle. When Jesus did a miracle in Cana, wala pong lasa ang tubig, di ba? There is no taste. Ang tubig ay tasteless. But with Jesus' miracle, He turned into wine and become a very special wine. Hindi na po ordinary. Sabi po, uy, sabi niya, bakit pinahuli niyo ang special na wine? Karamihan kasi naghahanda ang ordinary wine. Inahanda nila sa pinakalas, yung lasing-lasing ng mga tao, inahanda nila ang pinakamurang wine. Hindi naman nila mahalata na mura yun eh. Kasi ano yun eh, lasing-lasing na sila eh. Pero kakaiba sa wedding na yun, ipinahuli nila ang pinaka-best wine. Sabi doon, when Jesus did a miracle, that tasteless water becomes special wine. Amen? Sasabihin po natin, our tasteless relationship, wala nang gana, wala nang lasa ang ating relation na halimbawa naman yun, it becomes what we call sweet relationship. Amen? Kaya gawin ang Panginoong sweet relationship. Amen? Kaya may panumbalik ang Panginoon ng ating mga I love you, good night, you're the most beautiful girl I've ever seen in my life. Hallelujah. Ikaw lang ang mamahalin ko, ikaw lang ang pinakamaganda ng babae sa mundo. Okay? Yung sinasabi niya sa asawa, nakatingin mo sa kabila, ikaw lang. If you keep, ito po, if you keep our union with Jesus Christ, if you keep your union with Jesus Christ, if you keep on obeying the word of Jesus, if you keep on telling about Jesus, halimbawa, ang relasyon sa Panginoon ay you keep on building your relationship with the Lord, your union with the Lord, and then you keep on obeying His word, and then you keep on telling about Jesus, ang kakaunawa nito, the miracle of Jesus will be told, retold, and retold again and again sa buhay mo. Amen? Ang tao kasing nagsishare, lagi niyang sinashare ang kabutihan ni Jesus Christ. The miracle that Jesus did will be retold, retold, retold again and again sa buhay natin. Hindi mawawala po yun. Amen? Mga minamahal, two principles tonight that I've shared.
Before the problem comes, Jesus has already the answer. Okay? At pangalawa, do what He says. Do what He tells you to do. And I believe these principles coming from the Word of God is powerful principles that we can apply. Dalawa lang naman. Kaya madaling tandaan po yun. Amen? Pag-uwi natin sa bahay natin, tandaan po ninyo yun. Basahin ko po ang mga love verse sa Bible. Song of Songs, before we pray to the couple, Song of Songs, chapter 3, verse 1 to 4. All night long, on my bed, I looked for the one my heart loves. I looked for him, but did not find him. I will get up now and go about the city, through each streets and square. I will search for the one my heart's love. So I looked for him, but did not find him. The watchmen found me as they made their rounds in the city. Have you seen the one my heart loves? Scarcely I had passed him, when I found the one my heart's love. 1 Peter chapter 3 verse 7, especially to the husband. Okay? Ito po yung verse to the husband. Husband, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gifts of life, so that nothing will hinder your prayer. Amen. God bless you. God bless you. Walang sa wife? Wala, pastor, sa wife. Sorry. Wife, submit to your own husband as to the Lord. Amen. Wife, submit to your husband. In all things, by pastor. As to the Lord. As to the Lord. Amen. God bless you. Puri ng Panginoon, bago tawagan natin ang focus, praise God, hindi kami nakabili ng wine na sa Cana kami. Last October, we were there. Nagkaroon kami ng 31 namin marriage sa Cana. Hindi kami nakabili ng wine, nakalimutan namin. Let's pray. Don't want to drink the wine. So, praise God, tawagin natin yung focus dito sa gitna. Kasi pag-pray po ni Pastor, yung mga focus dito sa gitna, bibigyan ni Sister Angela. Bibigyan ng candles. Okay, lahat ng couple, please come forward, stand in front of the Bible. Magalang. House band. Kumuha ka rin ng ano. Ganyan. Sisindihan po yan natin mamaya. Ang si Jesus ay light, di ba? So, ang hawak ng Father, hawakan din mamaya ng Mother, isa kayo. You shine in the darkness. Di ba? Sabi ni Sir Andeo, isa lang para silang dalawa. You shine in the darkness. So, ibig sabihin po na kahit sa corner ng mundo or sa environment may darkness. Dahil wala pa si Jesus sa lugar na yun. Kasi light si Jesus. Ngayon kayo yung magdadala doon ng light sa bahay nyo. So, because of that, you always choose ang tama. Pipiliin ko lagi ang mabuti. Laging tama. Dahil ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos ang tama lagi. Amen? Yun ang lagi. May choices tayo lagi. Diba? So, laging tama ang ating pipiliin. At yan ay ang si Jesus. Kaya light tayo sa darkness. Dahil kay Jesus,
my life. At mag-pray ni Pastor Ed yung propose. Okay. Hindi natin haba ng ating panalangin kasi pag mahaba, maabot yung kamay ninyo na sandil. Amen. Malagi po tayo. Dakilang mo para ng Diyos. Nakikita mo po ang hawak na ilaw at dilan ng purpose na ito. Symbolizing, Lord, the light of Jesus. Especially, light of Jesus in our family. Hayaan mo, Panginoon, na magliwanag si Kristo sa aming buhay mag-asawa. Sa araw at gabi, Panginoon. Magliwanag ang kanilingan ni Kristo. Bagamat mayroong mga problema, suliraning dumarating sa buhay. Ngunit ang liwanag ni Kristo ay mayroong kapangyarihan hawiin ang kadiliman, Panginoon, sa aming pamilya. Panginoon, dalangin ko po, pwede mong bigkisin ng pagmamahalan ang mag-asawa. Walang imposible sa aming Panginoon sapagkat siya ay makagawa, Panginoon, ng anumang himala sa aming mga buhay. Lord, pagigilin mo po ang kanilang relationship, husband and wife. The wisdom of God will rest upon them sa lahat ng kanilang mga desisyon, sa lahat, Panginoon, ng kanilang mga ginagawa. Pag-isahin niyo sila, Panginoon, para sa iyong kapatid. Ang kaaway, Panginoon, ay marito upang sira, ay wasak, ngunit ang parito ka, Panginoon, pang magbigay buhay na sagana. Kasya-saya. Lord, thank you so much. We claim, Lord, this life, ang buhay na ito, na ang buhay na ito ay kaloob mo. This is the life that you have given us. Not only ordinary life, but it is a supernatural life that you have given us. Because it is the life of God that you have given us, Lord. Ang buhay ng Diyos mismo na ibinigay sa amin kung magitan ng Banal na Espiritu. Lord, allow this life to continue on to be a living testimony sa buhay ng kasama. Salamat po. Manutan niyo, Panginoon, ang yung banal na kapanginoon. We declare the blessing of our Lord Jesus Christ. We declare the victory of our Lord Jesus Christ upon this couple sa kanilang relationship. Salamat po. We know that they have problems, but you are the solution. You know the solution, Lord. Teach us, Lord, to depend upon you, especially in times of trouble. Salamat po. Panghawakan mo po ang mga mag-asawang ito. Na ngayon, Panginoon, hindi namin pag-ibigin ang aming dependent attitude sa iyo. At pagtitiwala sa iyong mga salita, naging mga salita lamang, Panginoon, ang aming susundin, maging gabay sa aming pamumuhay Kristiyano sa mundo ito. In Jesus' name I pray. In Jesus' name. Amen. The promise na, the promise. Promise. Pagbigay niyo sa asawa niyo, please, sabihin niyo siya ang inyong pong expression of your love. Amen? Sabihin niyo sa kanila. Sabihin, mamamula. Kung anong sinabi mo noon ang nililog at nagbigay ka ng bulaklak, ulitin mo yun. Ulitin mo yun. Yan. Dalo lang yan. Oo, pangit na lagi. Wala na dalo. Wala ka dalo. Yan, yan po, marami po tayo mga flowers. So, what po tayo? Pili mga magandang bulaklak.
Ang awitin po namin po ay, napamagat po niya ay I Promise kay Jassy Velasquez. So, habang sumasayaw po kayo, di gamahin niyo yung, punitahin niyo yung mga unang araw. Kung kayo ay naniligaw pa naman. Yan. Balik niyo po yung sweetness. Yan. Kung unang panahon. Sige, kunin niyo po yung mga partner niyo po. Sasayaw po kayo. Kunin niyo po yung mga partner. Then, sasayaw po. Bring your own partner po. Asan po yung mga partner niyo? And all my desire and the secret things I'll never tell, Lord, you know them well. Though I may be young, I still understand the time like tree we go astray and things get out of hand. So I promise with truth to live my life in purity as unto you. Wait for when I hear you say, there is the one I have created just for until then, I will be content, knowing that true love will consolidate in all we once I have seen the suffering, the loneliness can cause, and yet choose to give a love away without a righteous cause. So I promise to be true to you, to live my life in purity as unto you, waiting for that day when I hear you say, here is the one I have created just for you. Amen. Praise God. Gusto niyo ba bang sumayaw? Praise God. Baka may gustong kumanta. Para sa Pastor Angie. Kung kayo po ay mahilig mag-Facebook,
Sino po mga may Facebook account? Taas ang kamay. Kita tayo mamaya ng gabi ito. Okay. I-type lang po ninyo ang Bluegrass. Yan. Bluegrass. Bluegrass Pavilion Resort and Restaurant. Tapos makikita nyo lahat ng mga naging activities dito. Tapos makikita nyo ang kagandahan po ng resort nito. At pwede po kayo mamasyal kahit malayo po kayo o kaya kahit nasa bahay po kayo. Okay, at i-like nyo po yun. Yung magandahan dun eh. I-like nyo po. The more po kasi na mag-like, ay marami po kami. Ang Panginoon po, lalo i-bless ang pamilya na ito, ang resort na ito. Okay, thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa mga umawit. Kanina, si Pastor Janet kanina, kahit maputi, paano na yung mga wala ng buhok? Talaga naman. Sinama din ninyo, no? Paano kung wig na ang aking buhok? Paano naman yun, di ba? Okay, maraming salamat po, Pastor Janet. Maraming salamat din po sa kararating lang po na si Pastor Dong, kasama po ang kanyang wife na si RC, Ma'am RC. At salamat din po, Pastor M. Nagales. Talagang pinawisan si Pastor ng kanta ngayon, ha? Talalawin na yun. Okay, ngayon po gabi, tuloy-tuloy po ang mga special number o kaya yung mga gusto kumawit. Sino po rito ang gusto pang kumanta umawit? Open na open po ang sabihin natin ang ating door para sa inyo. Ang microphone po, dalawa lang. So, yung mga ulugan na mag-asawa, pwede po kayo na hindi mag-away ngayong gabi at magkasundo na tayo sa dalawang microphone. Okay, so, wala kang tatlong microphone. Wala kang dapat na walang pangulo. Okay? So, sino mo? Pastor Ray Magallanes, turo ng turo. Ano kaya ibig sabihin niyo? Parang gusto niyo ipapakantayin po ang inyong wife. Totoo po ba na gusto nga niyo pakantayin siya? Duet po kayo. May problema sa lalamunan. Okay, so mamaya, no? Sister Angeline, pahulakan mo naman kami ng mga ilang kanta na love song. Palapangan natin. Mamaya po, babalikan ko yung mga couple. Iikot po ako, aalamin ko kung yung mga special numbers ninyo. Baka kasi tungkol sa paghihiwalayan eh. I-screen ko muna, ha? Aalamin ko muna baka tungkol sa pag-aaway. So kayo ganun. Iikot po ako sa inyo, aalamin ko yung mga special numbers ninyo. Then idadagdag ko po rito. Once again, tawagin po natin si Sister Angeline for a couple of love song para sa atin ngayong gabi. Palakpakan po natin. Marriage life, all about marriage. Sabi po nila, sabi po nila yung mga hindi mapagkakatiwala ang tao. Marriage are made in heaven. Pero niyo po yung true or false, ha? True po ba? It is like a thunder and lightning. After marriage, husband and wife become two sides of a coin. They can face each other, but they still stay together. True po ba? Marriage life is very frustrating. Bakit po? In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens. True po ba? In the second year, the woman speaks and the man listens. Totoo po ba? In the third year, they both speak and the neighbors listen. Marriage is when a man and a woman become as one. The trouble starts when they try to decide which one. Before marriage, a man will lie awake all night thinking about something she says. After marriage, he will fall asleep before she finishes. Ito po, every man wants a wife who is beautiful, understanding, economical, and a good cook. But the law allows only one wife. Marriage is the only war where you get to sleep with the enemy.
have words with his wife, but a woman can have paragraphs with her husband. Therefore, marriage is an institution of the blind, for the blind. Love is a long, sweet dream. Marriage is the alarm clock. But when a 10-year married man looks happy, we wonder why. Marriage is not a word, it is a sentence, a life sentence. Yun po. Meron po naman ako, sino po dito yung mga senior citizen? Pataas nga po ng kamay. Di ba po meron po kayong 20% discount? Masaya po ba kayo? Alam niyo po ba bakit po binigyan ng government ang discount ng mga senior citizens? Alam niyo po ba? Kaya yung mga senior citizens, alamin niyo po. Ito po. Reason why the government gives discount to senior citizens. Number 1, food po. Di ba may discount po? Bakit po? Marami na po kasing bawal. Di ba po ba? Number 2, transportation. Kasi po, pag senior citizen na, kaya may discount kasi, nahihirapan na po silang sumakay, kaya may discount na. Number 3, groceries. May discount po kasi hindi na kayang buhatin ng mga senior citizen. Number 4, sa concert po may discount po, di ba? Kasi mahina na po yung pangdinig. Number 5, cinema. Manonood po ng sine, mga senior citizen. Paano may discount? Kasi malabo na ang mata. Eh, yung gamot po, bakit nga ba mayroong discount ang gamot? Kasi, hindi na po malunok. At ito po yung pinakalas. Sa senior citizen, bakit po may discount ang hotel? Kasi ano pong gagawin niyo naman doon? Magtitininan, di ba po ba? Okay. Enjoy life while you are still young. And don't wait for discount. Meron naman po akong i-share sa inyo about po sa mag-asawang lola at lola. Sabi po ng lolo, ano kaya, ibalik natin yung nakaraan nung bago pa lang tayo mag-shota, sabi ng lola. E din si lola naman kinikilig. O sige, bukas, dun tayo magkita sa dating nating tagpuan. E di si lola, oo, hintayin mo ako, sabi na ni lola. E di dali-dali nag-ayos si lolo. Pumunta sila doon sa dating tagpuan sa tabing ilog. May dala po siyang 3 roses with chocolate. Maghapon si Lola naghintay doon sa tabing ilog. Kasi si Lola hindi dumating. Di imbyer na ang lolo. Umuwi na lang siya kasi hindi dumating si Lola. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya doon si Lola, nakahiga. Sabi ni Lola, oh, ba't hindi ka dumating doon? Sabi ni Lola, pasensya ka na, strict ang parents ko eh. Ito naman po, advice ko sa mga wife. How to control a husband anger. Pag po nagagalit ang mga asawa natin, mga husband natin, wag po tayo makikipagsabayan. Ang number 1 po, para po tayo ay malibang, maglinis po tayo ng CR. Para po mawala yung hindi tayo makipagsabayan sa away natin, mga husband natin. Bakit po kailangan maglinis tayo ng CR? Gamitin po natin yung toothbrush niya dun sa CR. Ito naman po, nung teenager po ako, pag pumupunta
isang kasalan, syempre nandun